ng Diyos sa mga Israel, kasi sinabi ito ni Isaiah noong sila po ay under the captivity or under exile ng Babylon, ito pong mga Israel. At sinabi ng Diyos sa mga Israel, as a mother comfort her child, so I will comfort you. So ibig sabihin, binibigyan niya ng pag-asa itong mga Israel na kung paano ang isang ina na iniingatan ng kanyang anak, ay ganon iniingatan ang Diyos sila. That is how powerful is the love of God. At itinumbas niya kung paano iniingatan yung ina, yung kanyang anak. Alam ho ninyo, wala nang nakahihigit sa pag-ibig ng isang ina. Amen ba? Alam ko po na napakahalaga ninyo. Alam namin na napakatindi ang pag-ibig ng isang nanay. Ano ho? At, sige nga. Okay, good. Sabi dito, she's my mom. Her love has no limit. Her strength has no end. Di ba, mga nanay, magdi-day off na nga lang kayo. Trabaho pa rin sa bahay. Yung mga tatay, pag nag-day off, natutulog, naglalaro, namamlansya din. Magagalit na si Brother Federico eh, no? Di ba? Ito yung napapansin natin, ano ho, yung mga nanay, kala mo magpapahinga, magluluto pa pala sa bahay. Yun ang pahinga. Nagtutupi ng damit. Kaya, her love has no limit, her strength has no end. Parang hindi sila napapagod. Yung tatay, pagod na pagod. Depende naman, di ba? At least, mga Iron Man tayo, mga mens. Iron Man. Mga mother, sabi dito, caregiver, she nurture her, heals and take care of her need, every need. Salamat sa inyo mga nanay. At tunay nga, si Pastora, ganyan po siya. Magpapahinga siya pero nagluluto. Yun yung pahinga. Naglalaba. Yung lalaki halatang nagpapahinga eh. Mati ka makangiti, Brother Bernard. Di ba? At homemaker. Alam nyo, ang sabi nila, kapag ang lalaki ang umalis sa tahanan, mabubuo pa rin ang pamilya basta hindi umalis yung nanay. Pag yung nanay ang umalis, delikado ang pamilya. Kaya mahalin ang mga nanay. Amen? Ganun ba yon? Ganon. Kung umalis yung tatay, tatayo pa rin yung pamilya. Pero kaya huwag dapat magkahiwalay. Dapat magtulungan. Okay, so tutor, she's explained. Encourage, tutor sila. Yung mga nanay natin. Di ba? Kung hindi nyo alam, dahil iba yung pag-aaral dito, anong sasabihin nyo? Sandali lang anak ha? Sandali lang anak. Babalik ako. Tatawag ka kay kumare. Paano ba itong sagot ng anak ko? Di ba? She's always listen. Di ba yung mga nanay natin, kung may sakit tayo, ano yung sinisigaw natin? Tatay o nanay? Nay! Sabi nga na eh. Nasugat ako. Tanda-tanda na, inanay pa rin. Kaya ganon, no?
ganon ka-powerful ang nanay. She shares our joy, our secret. Ito depende. Minsan mas may open na anak sa tatay at sa nanay. Pero mostly, di ba, yung mga nanay ay mas alam yung sikreto ng mga anak. Yan. Mga nanay, kailangan alamin nyo yung sikreto ng mga anak natin. Sabi nga nila, dapat alam natin yung mga secret code ng mga cellphone nila. Wala bang privacy yun, Pastor? I think kapag nasa under 18, I think you have the right. Kasi baka minsan kung ano-ano na palang mga mensahe niya sa kanyang mga kaibigan. At di ba, minsan may nabalitaan tayo na ganyan na magkakaibigan, halos sabay-sabay silang nagpakamatay. At kung wala tayong kaalam-alam, pwedeng mangyari yon. Kaya kailangan ay lagi nating binabantayan at tinitignan ang ating mga anak. Behind every home is a mom who does it all with love. Kaya financier, yung mga nanay natin. Yung mga anak, pag humingi sila, parang laging may pera yung nanay. Kasama yung tatay. Ba't may naibigay ka kay John? Ako wala. Yun na. Financier, yung mga nanay natin, alam nilang maghawak. Kaya mga nanay, dapat alam nyo maghawak ng pera. Baka till death do us part. Till death do us part, mamay mag-iba. Till death. Dahil sa utang, kaya nagkahiwalay. Huwag naman. Cook. Si Pastora, alam nyo, bilib na bilib ako kay Pastora. Akala ko wala kaming ulam. Mamaya, mayroon na naman. Kasi marunong siya magluto. Magaling magremedyo. Yan, yung financiera, housekeeper. She keep the home clean, organized. Counselor. Yan. So, palakpakan natin ang ating mga nanay. Amen. At ay na-appreciate namin kayo. Yan, kaya pasalamatan po natin sila. Sa church, sinuturoan natin ang bawat isa to appreciate your mother, to appreciate your mother. Pasalamatan natin ang ating mga nanay. At sabihin mong, I love you. Sa mga nanay natin, habang nabubuhay, hindi pagpatay na, I love you, Nay. Nanay, mahal na mahal ka namin. Hindi ka na marinig. Alam mo, Nay, nung pinapasyal mo kami sa nag-iimot ka pa. Hindi mo sinabi nung buhay. Amen ba? Kaya pasalamatan natin, mahalin natin, sabihin natin I love you habang nabubuhay pa. At ganun din sa mga asawang lalaki, sabihin mo sa asawa mong babae. Amen ba? Patay na yung pastor. Kaya kailangan habang nabubuhay, sabihin natin, i-text natin sila pag nasa Pilipinas. Amen ba? Nay, mahal ka namin. Kaya di ba lagi namin sinasabi sa inyo, kung buhay pa yung mga magulang ninyo, uwi kayo at uwi sa Pilipinas. Ay, naku po, ang hirap yun. Uwi ka diretso ka na sa puntod. Kasi 10 years mo na dito, pwede ka namang hindi ka namang umuwi. Sabi ng nanay mo, kailan ka uwi? Uwi po ako sa next year. Dami ng next year. Kaya habang may panahon ka pa, umuwi ka para mapasyal mo yung nanay mo, yung mga magulang natin. Amen ba?
So, dito po makikita natin, a mother's love is costly. Napaka-valuable, napaka-halaga, napaka-precious ang pag-ibig ng isang ina. Love is a gift freely given. So, hindi ko sinasabi ito, pang mother lang yata ang pinag-usapan dito. Pwedeng mauna na kami, pastor. Hindi. Kasama ka rito. Kamag-alala. At baka magiging mother ka rin. Pagdating ng panahon, mga kapatid, ang mother is not just when you have a biological child. You are also a mother kung may mga inaalagaan kayo sa trabaho nyo. Sabi nung isang kapatid sa wala akong anak, pastor, pero 5 yung inaalagaan ko sa trabaho ko. Dumami yata. Wala silang anak daw, pero 5 yung inaalagaan niya sa trabaho niya. You are a mother. Amen ba? May mga life group kayo. Wala kayong anak, pero may life group kayo. You are mother. Madali lang daw maging, ano yan sabi nila? Mas madaling maging mother kaysa magiging ina. No, ho. Kasi kapag pinag-usapan mo yung ikaw ay magiging nanay, ikaw ay mag-aalaga. To be a mother is easy than to mothering. Yan. Kaya salamat sa Panginoon. Exempted ako dyan, pastor, pero marami kang inaalagaan sa trabaho mo. Pwede bang i-consider ka namin na nanay din sa kanila? Kasi yung mga amo niyo, anak ng anak. Sabi nung isang kapatid, pang ilang inaalagaan mo na yan? Pang-4 na, pastor, buntis uli yung amo ko. Buti na lang may mga Pilipinang masisipag. Mag-alaga. Amen. Kaya gustong-gusto nila yung mga Pilipina eh. Sige, senyor, mag-anak ka lang. Di ba, malaki ang sahod. Ayan. Katapusan na naman, magsasahod na naman tayo. So, love is a gift freely given but never without sacrifice. Alam ko po, kaya po ganun inihaling tulad ng Panginoon yung pag-ibig ng Diyos. Kung gaano niya tayo iniingatan dahil ang isang ina, yung talagang may pusong ina, hindi niya iiwan yung anak niya. Never, never and never na yung ina ay iiwan niya yung kanyang anak. Ipaglalaban niya yan. Di po ba? A journey of sacrifice, di ba? Kayong mga nanay, ganun na lamang ang attachment ninyo sa inyong mga anak kasi can you imagine from conception, ilan yung body changes, yan. Noong mga anak na kayo, nag-iba na yung changes. Ay, nag-iba na yung changes. Nag-iba na yung body mo. Body ka lang noon, body ka na. Global body ba? Kalahin mo ba naman yan? Di ba? 60 mo nun? Ngayon, siksik na. Dami kaya ninyong mga sakripisyo. Oh. At hindi kayo nakakatulog. Si tatay, hilik ng hilik. Wala dito yon. Yung mga tatay, tumutulong magpadede. Parang walang mag-amin na mga tatay Nasubukan ba nating nagpadede, mga tatay? Hindi na lang may sumagot. Hindi breast milk So, nakita po natin, di nakatulog. Big sabihin, yung mga outing, wala na. Talagang nakapokus na sa bata for 9 months. No, ho. So, John 3:16 show the highest expression of love. Ganon po yung pag-ibig ng ating Diyos, ang ating Ama, when He gave His Son. Ganon po niya tayo kamahal nung ibinigay niya. Is the same with a mother love
A mother gives without expecting. Ang nanay po ay hindi naghihintay ng kapalit, di po ba? Kasi ang pag-ibig ng isang ina, nag-aalaga siya na walang sweldo. Minsan, kapag hindi pa maayos yung asawa, paggagalitan pa. Kaya kailangan maborn again yung mga asawa natin talaga eh. Dahil kung hindi kawawa kayong mga asawang babae. Kaya kung hindi pa Kristiyano yung mga asawa ninyong lalaki, yan ang iluhod natin sa Panginoon. Alam ko ang hirap ng isang babae kaya nawalang sa Panginoon yung mga asawa. At ang hirap, di po ba? Pero walang imposible sa Panginoon. Okay, so ang nanay, kayong mga nanay dito po ay mayroon pong nanay na mapagparaya. Di po ba? Dito po sa kwento, sa 1 King chapter 3 verse 16 to 28, mayroong isang dalawang prostitute na sila'y nanganak ng sabay. Ngayon, itong isa, magkatabi sila na nanganak. At itong isa na ina, nadaganan niya yung kanyang anak, kaya namatay. Iyong ginawa niya, yung katabi niya na may isang anak na kasabay niya, pinalit niya yung anak niya. Kaya nabuhay na ngayon yung anak niya kasi pinalit. Parang ano lang, no? Namulot. At nung magising naman yung isa na kinuhanan ng anak, sabi niya, ba't namatay na yung anak ko? Hindi ito yung anak ko. Buhay yung anak ko. At siyempre umiiyak po siya, no ho. Kaya sinabi niya, anak ko yan. Sinabi niya sa kanya, paano mo sabing anak mo yan dito sa akin? Yun na. Kasi alam ko yung mga nanay, may ano sila eh. Instinct ba? May instinct. Mother instinct. Na talagang ano, alam nyo yung mga mother, may instinct sila. Yung mga father, may instinct. Minsan, sumusobra yung mga instinct ng mga mother. Sabi na, nasaan ka? Sabi. Sinong kasama mo dyan? Ako po. So, ganun po, lalo na sa mga anak. Ano ho? At, yun po, ano ho? Nagsumbong ngayon kay Haring Solomon. Sabi niya, King Solomon, mayroon kaming problema. Sabi niya, sinasabi niya na yung anak niya na, sabi nung namatayan yung anak. Ano ho? At sinasabi niya na anak niya daw to. Anak ko. Namatay yung anak niya, sabi niya. So, ibig sabihin, para paniwalaan siya ni King Solomon. Ang ginawa ni King Solomon, sabi niya, kuha kayo ng kutsilyo. Espada. Saan yung bata? Anong ginawa ni King Solomon? God gave him wisdom. Hatiin natin yung bata para parihas na lang kayo. Di ba? Nasa Bible yun. At alam mo ninyo, nung hatiin na niya, sabi nung hindi may anak, sige, hatiin mo. Yung isa naman, dahil talagang siya ang may anak, sabi niya, ibigay na lang ninyo sa kanya. Ibigay na lang ninyo sa kanya. Huwag niyo siyang patayin. That is the love of the mother. Yung tunay na nanay. Amen po ba? Saan binigay ni Solomon? Nakita ni Solomon. Siya ang tunay na ina ng batang ito. Mapagparaya. Pero siya tuloy, doon nakilala at nakita kung sino ang tunay na ina. Amen ba? Kaya, alam ng Panginoon ang puso ng bawat isa sa atin. Wala tayong maililihim sa Panginoon. He knew everything about your heart. Alam niya kung may galit ka sa nanay mo.
alam ni Lord kung mahal na mahal mo yung nanay mo. Kumusta yung mga nanay natin, mga kapatid? Pinapadalhan ba natin sila? Baka pagpadalhan nyo naman huwag nyong gagastusin yan ha. Pinadalhan mo pa. Okay, tapos sabi mo, kwentahin ninyo kung paano ninyo ginasto yan ha. Parang sinasabi mo sa nanay mo, hindi siya marunong maggasto. Napalaki ka na maayos. Amen po ba? Napalaki ka ng maayos, tapos ayus-ayusin nyo yung paggasto ninyo. Buti na lang walang ganun na anak dito. Amen ba? Pagbuhay pa yung nanay nyo, Nay, igastos nyo lahat ito sa mabuti. Hindi yung tinitipid ninyo. Praise God, magpasalamat tayo na buhay pa sila. Amen ba? Then, so, ganun po ang alam ng Lord ang puso ng bawat ina. Kaya kailangan mahalin natin sila. Kaya kung may tampo tayo, may galit, huwag panatilihin. Kailangan i-open natin, mahalin natin sila. Alam ng Lord yon. Ang sabi ng salita ng Panginoon, alam mo, di ba may kasabihan tayo, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Amen? Pero, huwag din masyadong konsentihin. Baka akala mo yung nanay mo lang, kasama palang kapitbahay. Be wise din. Amen ba? Pero huwag mong sabihin sa nanay mo, Nay, be wise din lang ako din. Sinabi mo pa, sinabi ni Pastor yun, Nay. Be wise din daw ako na magpadala sa inyo. Huwag naman ganon, dinamay mo pa ako. Amen. Praise God. Nirecord mo pa, pinadala ba pa yung sinabi ko? So, alam naman natin kung ano yung dapat na ibigay natin sa kanila. Amen. Huwag naman yung sobra-sobra kasi yun nga, baka mababawasan yung pagpapahalaga, yung tama lang. Amen po ba? Magaling ang mga nanay. Kung magaling ka na mas magaling sila. Minsan magaling sila lang magpindot, parang mas magaling na sila sa atin. Pero alam nyo, napakasarap mahalin ng mga nanay. Amen ba? Then meron din isa dito sa Bible, yung anak niyang si Jochebed, ina ni Moises, yung mother ni Moises. Siya po ay, kasi during those days, si King Pharaoh, ay sabi niya, patayin itong mga anak ng Israel, 2 years below na mga lalaki, kasi ang bilis nilang dumami. Siguro itong mga Israel, ang bilis magparami. Kaya sa amin ng mga Egypt, halos, ang daming mga Israel, ang bilis silang dumami. Kaya kapag lalaki, patayin ka agad. Alam mo ninyo, si Jochebed na nanay ni Moises, maparaan. Yan, maparaan. Smart. Yung mga other smart. Kaya mga nanay, I know you are very smart. Amen ba? Hindi halata na wala kayong pera. Di ba? Dahil magaling kayong magdala. Lalo na yung tatay. Yung tatay talagang hindi halata na walang pera. Ba't di ka makatingin, Brother Rolly, no? Yung mga lalaki, kaya alam nyo, napakaganda yung ginagawa ng Panginoon sa atin. At ito pong si Jochebed, anong ginawa niya? Dahil pinaghahanting lahat ni Paraon yung mga lalaki. Ginawa niya, nalagay niya sa basket at ipinaanod niya sa isang ilog na kung saan naliligo si prinsesa. Yan, ang galing.
At doon nakita ni Prinsesa, wow, yung anak ng paraon. Sabi niya, napakaganda ang batang ito. Alagaan natin ito. At sunod naman ni Jochebed si Marian, yung kapatid ni Moises. Sabi niya, alagaan mo ito ah. Galing, yung plano. Kaya magaling magplano yung mga nanay. Kaya mag-ingat tayong mga tatay. Kasi mula nung nag-asawa na kayo, planado na kayo. Medyo galit na yata sa akin yung mga tatay. Pagbigyan natin yung mga nanay, mga tatay, okay lang ba yun? Araw nila ngayon eh. Pag tatay naman, babawi tayo. Huwag kayo Hindi kayo makatingin eh. Mula nung nag-asawa na tayo sa kanila, planado na tayo. Kasi ganun nila tayo kamahal. Amen ba? Ayaw nila na kung saan-saan tayo mapadpad. Kasi mahal na mahal tayo ng mga asawa nating babae. Praise God, maparaan sila, magaling sila. Na-appreciate namin kayo kasi, di ba? Minsan parang ang dami namin ginagawa pero minsan i-compare namin sa inyo, wala pa pala yung ginawa namin. No, based on my experience, si Pastora. No, pero hindi halata si Pastora. Parehas kami na. Kaya minsan pag bumuwi kami sa Pilipinas, medyo mahirap na hindi kami naniniwala sa inyo, Pastor. Kaya magpagano kayo. Magpalagi kayo ng katawan para hindi halata. Huwag naman sobra. So, si Jochebed po, siya po ay talagang napaka-smart. Ano ho? So, that is a mother. Ano ho? At ang nanay po ay yan. Smart, mapagparaya yung mga nanay at ang sabi nila, ang nanay lang daw ang may third eye sa bahay. May third eye ba kayo? Kayo lang daw yung nakakakita ng mga labahin, yung mga hugasan, yung mga sapot, yung mga lalaki dalawang mata lang. So, thank God. At least maayos na pang third eye yun. A mother's love is comforting. Ang isang nanay, a mother comfort her child, so will I comfort you. So, mga kapatid, kung wala kang nanay, we have the Lord, we have God, who really love and who will really comfort you. Amen ba? Ganon tayo kamahal ng Panginoon. So, wala man tayong nanay na nakagisnan, mayroong higit na nagmamahal. Walang iba kundi ang ating Panginoon. A mother has a God-given ability to bring peace into chaos. Maparaan, a child may be surrounded by noise, confusion, fear, but one embrace from her, mom can change everything. Di ba? Isang yakap lang ng isang nanay, kung minsan parang napapalakas ka na. Takot ka. Pero kapag naramdaman ko yan nung yung father ko noon ay napunta sa ibang bansa. Kami yung lagi magkasama kasi ako yung bunso yung mother po namin. At yun nga yung bang parang kapag kasama mo siya, parang feeling safe ka. No. At ganon po sila ka string attach. Ganon yung attachment ni sila sa atin. Yung bang takot na takot ka, pero pag nayakap ka na, parang solved na. Nawala na yung takot mo. The storms in mom's embrace. Praise God. So, forgotten meal. Minsan yung mga nanay, hindi na nakakakain para lamang alagaan yung mga anak.
Then, number 3, last, a mother's love is consistent. Ang pag-ibig ng isang ina ay tuloy-tuloy. True love is measured in consistency. Ibig sabihin, alam ko na mga nanay, kahit nag-fail yung mga anak natin, huwag natin silang pagalitan. Lalo na pag bumagsak. Ikaw, bumagsak ka. Saan ka pa nagmana? Yan na. Binubuking mo tuloy. Siyempre sabihin mo, nagmana ka sa tatay mo. Yan na. Dinamay mo pa yung tatay. Di ba? Kaya kapag bumagsak sila, anak, ngayon lang yan, sa susunod. Amen? Papasa ka na, gagalingan mo na. Amen ba? Kahit ilang beses bumagsak pa yan, dapat alalayan natin sila. Pag-pray natin sila. Tulungan natin sila. Amen po ba? And that is love consistency. No matter how hard life gets, a mother never stops being a mother. Whether the child succeeds or fails, obeys or rebels, grows or struggles, her heart remains connected. Diba? Yung bang pusong may nanay ay hindi ka nakadepende sa yung nakakaya niya, pero dahil sa pag-ibig mo, naaabot mo siya. Naunawaan. Bakit? Wala nang ibang uunawa sa kanya kung hindi ikaw. Kaya alam nyo, minsan may mga anak na nagre-rebellious kasi they don't feel belong. Diba? Hindi nila makita yung care mo. Iyon nga, sino bang gustong hindi makapasa? Kaya nga nag-i-exam ako, hindi nga lang talaga pumapasa. Sino bang gusto na bumagsak ako? Kaya kailangan nandun yung pag-ibig natin palagi sa kanila kasi maghahanap sila ng ibang iibig sa kanila. Maghahanap sila ng ibang mag-care sa kanila. Kaya alam ko mga tunay na nanay ay andyan yung caring. Minsan siguro nami-misinterpret lang nating mga anak pero ganyan nila tayo kamahal. Amen ba? Faith, sabi dito 2 Timothy 1:5, I remember your genuine faith. Ito'y tinutukoy niya si Timothy. Pakibasa natin, I remember your genuine faith, for you shared the faith that first filled your grandmother Louise and your mother Eunice. And I know that same faith continues strong in you. Mother, the best thing you can give to your children as an inheritance is to let them know the Lord in their life. Is to having faith your children to God. Ito po yung pinakamaganda na ipapamana natin sa ating mga anak like Eunice, like, di ba, Luis, kay Timothy. Ang pinaka-the best na ibigay natin sa kanila, well, kung mabigyan mo sila ng bahay, that's good. If you give them money, that's good. But I want to tell you more than that is to having faith to our Lord Jesus Christ. Na sila ay makakilala sa Panginoon, na sila ay magkaroon ng takot sa Panginoon, sapagkat, alam mo, kahit iiwan mo sila, sigurado ka na mapapaayos yung buhay nila. Kahit gaano pa kayaman yan, kung hindi mo sila madala sa Panginoon, gobernador man siya, congressman man, di ba? Baka mamaya makukulong kasi wala silang relasyon sa Panginoon. Kaya, I encourage you, mother, please pray our children. Bring them to God. At yan ang dapat lagi nating inululuhod araw-araw, gaya ng ginagawa ni Eunice. Talagang wala silang ibang nais kung hindi ang madala ang kanilang anak, si Timothy, kay Lord. At si Timothy, lumaki siya. Diligan natin, taniman natin ng prayer ang ating mga anak. Nanay, kayo po ang inaasahan ng Diyos na mananalangin para sa ating mga anak. Amen? Of course, tayong mga tatay din. Kasi nakadepende sa atin ngayon kung paano ang kinabukasan ng ating mga anak. Mag-invest tayo ng panalangin para sa kanila.
dalhin natin sila sa Panginoon. You know why? Because one day, iiwan natin sila. Iiwan natin sila. At napakaganda yung sabi nga ng isang kapatid, masaya na ako, namamatay ako na makakilala nawang aking mga anak sa Panginoon. Hindi niya sinabi na, ay, mabigyan ko sana ng bahay, mabigyan ko. No! Ang sabi niya, makita ko lang na sila'y mga mananampalataya. Masaya na ako. Sapagkat ang ipinapamana natin sa ating mga anak ay hindi temporary, but it is eternal. Everlasting life. Amen ba? Na walang anumang bagay dito sa mundo ang makatutumbas nung everlasting life na inihahanda sa atin ng ating Panginoon. Praise God. So faith passed down through generation. This kind of spiritual inheritance comes from years of consistent love in teaching. You are the first teacher of your children. And you are the greatest teacher ng ating mga anak. Hindi po yung sabihin, punta ka sa church para magbago ka. Ikaw nga hindi mo mabago Si pastor pa kaya? Amen ba? Well, it's good. Nandito tayo. Yes, we are open this church para mag-guidan, mapangunahan, pero you are the first teacher of your children. Bring them to God. Pray for them. Di ba? We are praying for their future. Katulad po namin ni Pastora, madalas kong marinig si Pastora, they are praying. Nagpipray po namin ang mga anak namin sa kanilang magiging family. Hindi ba advance yun, Pastor? Hindi. Ang mahirap kapag ipag-pray mo na lang, problema na. Bago pa magka-problema, pinag-pray mo na. Amen. At alam ko may magagawang Panginoon. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam mo kung bakit nandito ka ngayon? Nandito tayo because of the prayer nung mga nauna sa atin. Dahil ako'y naniniwala, dahil marahil yung mga panalangin ng mga magulang ko, yung mga panalangin ng mga lolo ninyo, kaya nandito kayo ngayon. Bunga lang tayo ng kanilang mga pananalangin, church. Bakit ka nandito? There's someone who is praying for you. At yan ang ginagawa natin ngayon. Praise God, pag-pray mo yung apo mo, magiging apo mo. Advance naman yon. Yung anak mo muna. Amen. Lord, bless mo yung anak ko. Makapangasawa siya nang nakakilala sa inyo. Hallelujah. I believe God is all-powerful God. He designed everything. Alam mo ba yun? Kaya alam ko po na kung ang Panginoon ang mangunguna sa atin, tayo po ay pagpapalain ng Panginoon. Amen ba? A mother's love from the very beginning, forever and always. Ang sabi ng Panginoon kasi, di ba, doon sa Psalms, before you were born, I love you. In your toddler years, I cherish you. In your teen years, I supported you. In your youth, I believe in you. In your adulthood, in always, I will always be here for you. Wow, kahit matanda na yung mga nanay natin, ikaw pa rin palang iniisip nila. Ganon tayo kamahal ng nanay. At ang Panginoon ay ganon din niya tayo kamahal. Amen. He even gave His life. He even gave His Son for us. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon sa buhay ng ating mga anak. Then last, a mother's love is Christ-like. At its highest expression, a mother's love points us to Jesus. Ang pagmamahal ng isang ina ay laging nakapoint out sa pag-ibig ng Panginoon. Ang nanay, it forgive even when it hurts. Di ba kayong mga nanay, nasasaktan kayo? Minsan, iniiyak na lang ninyo. Minsan, parang sinong magsalita yung mga anak natin. Pero, iniiyak na lang natin. Alam ng Lord, yung bawat pagtulo ng inyong mga luha, na minsan parang gusto mong sumagot, pero masasaktan kasi siya, kaya iniiyak mo na lang at si Lord ang gumagawa. Amen ba? It forgive even when it hurts. It stays even when others leave.
Yung mga anak natin, huwag natin silang iwan dahil tayo ang makakaunawa lang sa kanila. Tayo lang ang maniniwala sa kanila. Tayo na lang ang naniniwala. Then, nire-reject man sila, i-restore natin sila. Anak, ikaw ang pinakamaganda. Ikaw ang pinakamagaling. Kasi halos mawalan na sila ng pag-asa. Pero di ba kapag kaya mo yan na. Pang-5 pa lang naman yan. Nabagsak mo, huwag ka mag-alala. Pang-ilan na ba? Pang-6 pa lang naman yan. Amin ba? Yan. Pang-7 na. Sa susunod. Pang-7 na sa susunod. Di ba? Restore natin sila. Kasi sino bang may gusto na bumagsak ka? Wala. Pero hanggang doon talaga eh. Kaya kailangan natin ng prayer, follow-up, back-up, support. That's what they need. And that is the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Di ba? Ilang beses tayong bumagsak, pero the Lord is still carrying us. And is still saying, I love you, nak. Mahal kita, nak. Pangilang ka na ba? Mahal pa rin kita, nak. Ganon si Lord. Hindi niya tayo hinuhusgahan, di ba? That is how He loves us. Dahil yun palang kailangan nila, yakap mo, pangunawa mo, dahil sa susunod, gagawin na niyang lahat kasi may nagmamahal sa Kanya. Kung hindi niya madama yung pagmamahal mo, wala nang nagmamahal sa akin. So para ke ba? Para ke pa na ako, wala naman na eh. Wala na pala itong pupuntahan ng lahat eh. But the more na siya'y bumabagsak, the more na pinapakita mo yung pag-ibig mo, the more na babangon siya. Di po ba? Yun po yung buhay, yun po yung nararanasan ko, no? Na the more na bumagsak ka, tapos nararanasan mo yung pag-ibig, parang may dahilan kang magpatuloy sa buhay. Because of that love. And that is the love of God. Hallelujah. Anumang bagay na meron tayo, pero alam mo, never ka na i-judge ni Lord. Sabi, nak, nandito lang ako. Nandito lang ako. Okay, so before we pray, the love of mother is, kaya yung sabi ko kanina, nanay, di ba minsan ang tawag sa mga nanay, lula, tita, mentor, leader, you are considered as a mother. Hanggat may mga inaalagaan kayo, you are a mother. You are mothering, you are nurturing, you are leader. Costly, mapagsakripisyo ang pag-ibig ng ina, comforting, napakagaan, nakagagaan ng loob, consistent, walang sawang pagmamahal, at ang napakatindi itong Christ-like love. Handang magsakripisyo para sa atin. And through it, God allow us to see a glimpse of His own heart, a love that never let go, never give up, and never runs out. The love of God, never let go, never run out, and never give up. If you have the love of God, as long as there is love, you can stand. We will stand as long the love of God is in our heart. Don't give up. Hanggat nandyan ang Panginoon, makakatayo ka. Diyan po ba tayo? Anong sabi ng kanyang salita? Di ba? Nang sabi niya, if God is with us, who can stand against us? Kahit si Lord na lang ang kakampi mo, don't worry. Matindi ang iyong kakampi. Kaya sa oras na ito, maraming salamat po at alam ko po na may naunawaan po tayo. Before I pray sa mga nanay, okay, mayroong isang kwento, ko alam kung minsan na-share ko na sa inyo, na mayroong isang ina at anak, na yung anak niya ay sobrang sumama, napasama siya. Tingnan ninyo minsan yung mga anak na hindi nakikinig sa mga nanay. Di ba ang sabi nung isang nanay sa kanyang anak, kasi nag-party-party sila, di ba sabi niya sa kanyang anak, pwedeng isama niyo si Lord sa inyong mga party. Sama niyo si Lord, di ba? Anong sabi nung anak niya? Nay, sabi niya, kung kasama si Jesus, diyan sa compartment ng kotse, puno na kami dito. Ilalagay daw sa compartment ng kotse si Jesus.
samahan kayo ni Lord. Kung samahan kami, doon siya sa compartment. Nung nangyari, nasa biyahe sila, naaksidente sila. Di ba? Ano nung yung nangyari? Namatay silang lahat. Alam nyo, yung compartment, may itlog doon ng tray. Walang nabasag kahit isa. Hindi nakinig. Kaya tingnan natin mga anak, pakinggan natin ang ating mga nanay. Amen ba? Then, ito pong mayroon din isang nanay, sabi niya, dahil sa sobrang sama ng kanyang anak, umabot siya doon sa, siya po ay mai-execute ng kamatayan. Ibang kwento na naman to, no? Then we will close. Sabi nung ina, anong nangyari? Hindi po na, kasi ganito, ganon. Alam ng nanay kung gaano kasama yung kanyang anak. At ganon din, kamahal pa rin. Hindi nagbago yung pag-ibig ng nanay sa kanyang anak. Kahit ganon siya kasama. Alam mo ninyong nangyari, dumating yung time dahil sobrang laki na yung kasalanan, the government has decided to execute yung kanyang anak, mapaparusahan siya ng kamatayan. At sabi nila, around 3 o'clock, kapag tumunog na yung kampana, doon, ma-execute ang bata. At alam mo ninyo ang nangyari, noong silang lahat ay naghihintay para tumunog yung kampana. Alam mo ninyo, 3:00 na, bakit hindi pa tumutunog yung kampana? Kasi kapag hindi tumunog yon, hindi nila mapapatay kasi yun ang sinyal. Alam mo palang ginawa, yung nanay pumunta doon sa malaking kampana. Alam mo ba? Kung ginaganon nung malaking yung tao, hindi siya makaano. Alam nyo, dahil sa laki ng kampana na yun at pinipigil niya hanggang dumudugo na siya sa kapipigil ng kampana. At alam niyo yung tali may dugo. May dugo na umaagos. Sabi siguro nung sabi niya, nandun pala yung nanay. At hindi natuloy kasi tapos na yung oras. Niligtas nung namatay yung kanyang ina sa pagligtas ng kanyang anak. What a heart of a mother. Parang dapat na mamatay na lang kasi hindi siya antigas Pasaway ka kasi Pero hindi. She rather choose to die kaysa sa yung mamatay yung kanyang anak. And that's the chance na nag-isip-isip yung bata at nagbago siya. Amen? Alam mo ba yun? That is the love of the mother. And that is the love of the Lord. Tayo yung bata na yon. But Jesus still loves us. Amen ba? Tayo ang dapat mapako sa krus, pero dahil minahal niya tayo. And that's mother are so very genuine yung kanyang pag-ibig. Napaka-precious. At alam mo, hindi naman siguro kailangang mamatay ka. But I know the Lord use you to our children, to our family. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya sa oras na ito,